Napag-usapan natin ang analysis nitong si Testarossa sa may tactics nitong si Gay Crimson na baka naghihintay lang daw ito ng kanyang perfect timing. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon pala kasi, mukhang pinagpaplanuhan nitong si Gay Crimson ang kanyang future battle sa Evil Dragon na si Ivaraj. Kaya ayaw niya na mag-all out sa may laban niya kay Velsard. Kaya understandable daw na nagpo-focus lang itong si Velsard sa defense. At si Gay Crimson naman nagko-conserve ng energy by attacking moderately. Pero naisip ni Testarossa, kung ganun daw pala, meaningless lang itong laban na ito. Nagtaka siya kung anong endgame ang nasa isip nitong si Gay Crimson. Habang nag-o-observe, napansin niya ang beauty nitong si Velsard. Kahit na galit na parang maalo na dagat si Velsard, ang golden eyes nito ay fixed kay Gay Crimson. Dati, gentle daw itong tingnan. Pero ngayon, freezing cold eyes ang meron siya na walang trace ng katulad ng dati. Na-realize nitong si Testarossa na unreadable talaga itong si Velsard. Kaya mas okay daw siguro na tanungin niya ito mismo sa may intentions nito dito. Kaya ngayon, complete na ang assessment nitong si Testarossa at na-locate na nila kung nasaan itong sila Carrera na naging mga ice statues. Habang papunta doon para protektahan itong si Sokka, parang naghahanda itong si Testarossa for battle. Kaya nagtanong itong si Moss sa kanya anxiously na balak daw ba nitong si Testarossa sama na makapag-join forces kay Gay Crimson para pagtulungan nilang dalawa itong si Velsard. Tiningnan siya ng masama nitong si Testarossa pero cold glance lang ito. Nagpanik naman agad itong si Moss at nagsorry agad siya. Pero unlike usual, hindi siya pinagalitan nitong si Testarossa. Ang sabi lang ni Testarossa hindi pa daw talaga nag-uumpisa ang tunay na battle. So hindi pa daw niya turn para siya ay mag-step in. Besides, kung magseseryoso daw itong si Gay Crimson dito, magiging hindrance lang daw siya. Kasi transcendent man itong si Testarossa, nasa ibang level daw ang powers nitong si Gay Crimson at Velsard. Mga godlike powers kumbaga. Wala daw way na iisipin itong si Testarossa na mag-interface sa may dalawang to. Kasi ang priority niya naman talaga ang puntahan itong sila Carrera. At second lang ang pigilan nitong si Velsard. Pero since nalaman nga nila na safe naman ng mga frozen victims at mahirap nga mag-interface sa may powers ni Velsard, dahil yun na nag-freeze sa mga ito, postponed na ang kanilang first priority. Ang focus na ngayon itong sila Testarossa ang second objective, which is itong sila Velsard. Kung mapapatigil nila itong si Velsard, solve na ang kanilang problema. Gusto sanang basahin itong si Testarossa itong intentions nito, pero hindi siya sure. So, no choice siya kung hindi ang gumamit talaga ng force. Pero hindi direct force ang tinutukoy niya. Tumingin siya sa may paligid at sabi niya napakaganda daw ng pagiging white nitong kanilang background. Napaka-convenient daw nito. Naintindihan agad ni Moss at namudla siya. Alam niya kasi ang horror ng unknown power nitong si Testarossa na tinatawag na nihilistic world. Ang power na ito ay manifestation ng abyss ng hell paakyat sa may surface ng mundo. Kaya nito mag-construct ng isang world na unique para kay Testarossa na capable na mag-annihilate ng lahat ng mga life forms. Pero inconvenient power ito na maraming conditions. Kasi kung may positive energy o life force sa may area, magka-cancel out ito sa may void energy, causing annihilation at massacre kung marami mga nandito na tao. In other words, wala itong pinipili. Mapakakampi o kalaban ka man, kapag inikas ito nitong sa Testarossa, madadamay ka talaga. Fortunately, napaka-limited lang nitong range nito. Nakabase ito sa kayang kontrolin ng ability nitong sa Testarossa, unless hayaan niya mag-overflow ang void ng endlessly at hindi niya ito kontrolin. Isa daw ito sa mga dahilan kung bakit kinatatakutan itong white primordial dahil sa potential nito na ito na sumira ng mundo. Pero mahirap daw kasi itong gamitin against sa mga strong opponents kasi nga naka-counter din ng mga living beings ang void energy. Kung gagamitin daw kasi ito sa may strong target, dapat ay walang ibang madadamay. Para dito lang ito nakafocus. Kasi since hindi nga ito nagdi-distinguish ng mga friend or ng mga kalaban, almost wala talagang situation na pwede mo itong gamitin.
However, with her ultimate skill na Belial na in perfect control nitong si Testarossa, nai-allow siyang gamitin ito on her will. Itong si Moss lang bilang viceroy ng kanilang White Forces ang nakakaalam ng true horror nito. Sa may hell daw na yon, hindi kaya mag-survive ng life kasi maging souls daw dito mismo na-annihilate into nothingness. Only higher spiritual life forms lang daw ang makaka-endure nito. Actually, kahit sila daw mismo na mga demons na hindi pa rin safe dito. Ang specialty nitong si Ultima na nihilistic vanish imitation lang ng kay Testarossa. Itong kay Testarossa daw ang original. At kung mag-fail nga daw itong si Testarossa sa pag-control nito, kakainin ng expanding abyss ang buong mundo. Alam ni Moss na ang speed ng white space expansion ay mas mabilis pa compared sa may speed of light. Kaya kapag naging out of control ito, literally ay wala pang 1 second tapos na ang buong mundo. Kaya kailangan niyang tumakas immediately bago pa i-release nitong sa Testarossa itong power na ito. Kung madamay siya, instant death daw. At baka maging imposible na daw ang kanyang revival. Never pa niyang na-try at wala siyang balak na malaman. Aakto na sana siya para tumakas at maprotektahan nga itong si Sokka at the same time. Pero nag-reconsider itong si Moss kasi na-realize niya na nakakatakot man daw ang nihilistic world hindi ito totally na invincible. Una, mahirap daw itong i-prepare para ma-cast sa proper conditions. At kahit ma-activate man, baka hindi daw enough sa overwhelmingly superior opponents na gaya ng mga dragon kind. Kaya baka hindi daw ito gamitin nitong si Testarossa sama. Kung ka-level lang daw nitong si Carrera o nitong si Ultima, sure win daw ito. Pero against kay Valside, baka hindi daw ito gumana. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.